Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan po natin kung sino-sino po ba yung eligible na industries and occupation na pwedeng maka-apply ng permanent resident nila dito sa Agri-Food Pilot. Because lately, ang dami ko nare-receive na messages and comments at nagtatanong kung pwede daw po ba yung kanilang trabaho na may apply ng permanent resident dito sa Agri-Food Pilot. Well, marami sa ating mga kababayan ang nakarating po dito sa Canada as farm worker pero hindi nila alam kung eligible ba silang maka-apply ng permanent resident dito sa Agri-Food Pilot. Kaya today guys, yan yung pag-uusapan natin. Agri-Food Pilot. The Agri-Food Pilot helps address the labor needs of the Canadian agri-food sector. The pilot provides a pathway to permanent residence for experienced non-seasonal workers in specific industries and with specific occupation. Ito lang pong nakaraang February 10, ayan nakalagay nga po dito, we've introduced the following changes as of February 10, 2024. Applicants who reside in Canada when they submit their application may now choose to meet either the job offer requirement or the educational requirement. So magkano po yung babayaran ninyo? Ito nakalagay nga po sa screen. Fees is starting from 1,525 sa main applicant po yan. Mamaya i-discuss ko po yan sa inyo. At open pa po ito at pwede pa kayo makahabol, maka-apply ng inyong permanent residence hanggang May 14, 2025. So pag-usapan naman natin guys ang educational requirements. So nakalagay nga po dito, if you are residing in Canada, when you apply, you may choose to meet either the educational requirement or job offer requirement. Kung nasa labas naman po kayo ng Canada, ito nakalagay nga, if you are residing outside of Canada, when you apply, you must meet both educational requirement and the job offer. So ito po, lilinawin ko po uli sa inyo ha. Sa ngayon po, start nung February 10 nga po, in-implement po nila na kung kayo ay may job offer, pwedeng yun na lang po yung inyong gamitin pag-apply ng permanent residence. Kasi po dati, nire-require nila, may job offer ka na, meron ka pang educational requirement, which is kailangan nyo pong kumuha ng WES. Ngayon, noong February 10 po, nagkaroon po ng chance yung mga kababayan natin na sinasabing high school graduate lang ako, hindi ako pwede maka-apply dyan. Kaya ang ginawa ko nga po, di po ba, nag-aral po ako, kaya nag-upgrade po ako. Ngayon, college graduate na po tayo, hindi na tayo high school graduate. Ito, ilalagay ko sa screen para may idea yung mga gusto pang mag-upgrade ng education nila. So ngayon, pwede ka nang pumili kung ikaw naman ay college graduate, wala kang job offer, so pipiliin mo na lang yung educational requirement, hindi mo na kailangang kumuha ng job offer. Ngayon, kung may job offer ka naman, hindi mo na kailangang kumuha ng educational requirement ng WES. So kahit high school graduate ka, pwede ka na pong maka-apply dito. You must have at least a Canadian diploma or an educational credential assessment report from designated organization or professional body showing that you completed a foreign credential at the secondary high school level or above. The ECA report must be less than 5 years old and date of your application. The original ECA report must have been issued on or after the date of the organization was designated. Sa work experience naman po, ito yung mga nagtatanong, Sir, gaano po ba kailangan na experience? 5 buwan pa lang po ako dito, 6 na buwan pa lang po ako dito, wala pa po akong 1 taon. So ang required po nilang working experience or working hours is at least 1 year of cumulative non-seasonal full-time work in the past 3 years or at least 1,560 hours in one or more of the eligible occupation listed under the eligible industries. Mamaya pag-uusapan po natin to. Gain through, ito nga po, galing po kayo dapat sa open work permit for vulnerable workers or a work permit issued on the basis of Labor Market Impact Assessment, LMIA, with a minimum 12 months duration under the Temporary Foreign Workers Program. So lilinawin ko nga po sa inyo. Ang pwede po dito maka-apply is yung mga temporary foreign workers na naka-LMIA. Ngayon, may mga nagtatanong po kasi, mamaya ipapakita ko din sa inyo to. Sir, open work permit ako, ang trabaho ko po ay sa farm, pwede po ba? Pwede po kayo kahit open work permit, pero po yung mga asa-asawa ng student, halimbawa ha, yung misis mo student, ikaw is open work permit, ang nakuha mong trabaho ay sa farm, hindi po kayo eligible maka-apply. Ang eligible lang po na open work permit, yung mga temporary foreign workers na nawalan ng trabaho, nag-apply sila ng vulnerable open work permit, so naging open work permit na sila, ang nakuha nilang trabaho bilang open work permit is sa farm. Kaya nga po dati kung naalala nyo, nung umalis ako doon sa una kong trabaho, instead na nag-apply ako ng vulnerable open work permit, yes, magiging open work permit ako. Kaya lang sabi ko, baka matulad ako doon sa iba kong kakilala, naka-apply sila ng vulnerable open work permit,
o open work permit na sila, nakakapagtrabaho sila sa iba't iba. Kaya nga lang, yung mga nakuha nilang trabaho is walang pathway to PR. Kaya ang tinarget ko na lang, maghanap na lang ako ng ibang LMIA na talagang may pathway to PR, which is itong farm. Kaya full time po ako dito sa farm. Yun na lang po yung tinutukan ko para nga po maka-apply tayo dito sa AgriFood Pilot. If you're not sure of the duration of your LMIA that was submitted by your employer when hiring you, you can ask the employer. You must give us the following as proof of your work experience: an employer or union reference letter, a letter of employment, T4, and pay stubs. So yung binanggit ko sa inyo kanina about sa open work permit, ito nga po yung nakalagay dito. If you currently have an open work permit but you used to have a work permit through the Temporary Foreign Workers Program, you may have eligible work experience. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kung kay temporary foreign workers, nag-apply kayo ng vulnerable open work permit, yung experience nyo na-gain sa farm is from temporary foreign workers na nag-apply lang kayo ng vulnerable open work permit, eligible po kayo. Pero ito nga po, ang nakalagay po dito, however, any work experience you gain while holding an open work permit does not count unless it was gained under an open work permit specifically for vulnerable workers po. At about sa language requirements po, ito naman po yung napansin ko. Halos karamihan ng mga natanong ko, ito na lang yung kulang. Kumpleto na sila ng requirements. Wala silang IELTS, wala silang CELPIP. Pag tinatanong ko naman po, natatakot, saan daw ko nag-review. Sabi ko nga po, hindi nyo po talaga yan matututukan at hindi po kayo makakapasa kapag hindi po kayo nag-review. Kailangan po talaga ng review dahil hirap po nung pupunta ka na lang basta doon, sasaba ka ng exam nang wala ka man lang ka-review. Kasi yung iba pong kilala ko, nakakapagsalita, nakakapag-English. Pero pagdating doon sa magte-take na talaga sila ng exam, bagsak pa rin po. Napakababa lang po ng score na kailangan nating i-provide dito. Nakalagay nga po dito, the minimum language requirement are Canadian Language Benchmark CLB4. Sa reading, sa writing, sa speaking, sa listening, you must submit your results from an approved language test. Your test result must be less than 2 years old when you apply. We count the 2 years from the date you receive your test result. And then sa mga nagtatanong, ano po ba yung mga pwede nilang i-take? Ito naman po yung pwede nyong i-take. Sa language test, we accept. Sa English is CELPIP, Canadian English Language Proficiency Index Program. You need to take the CELPIP General Test. Sa IELTS naman po, International English Language Testing System, you need to take the IELTS General Training Test. And you can also take PTE Person Test of English. You need to take the PTE Core Test. Pwede din po ang French kung mas nasanay na po kayo sa French. Pwede din po i-take ang TEF Canada or TCF Canada. And then doon sa mga nagtatanong, kasi may mga na-receive akong message, Sir, nag-take ako ng CELPIP, tama po ba? Pasado po ba ako? Kasi may matataas sila and then may sobrang baba. May score sila na yung writing nila is 6, merong yung listening is 5, pero meron silang score na 3 sa writing and sa reading, mga ganun po ba? Ngayon, ito po, ilalagay ko din sa screen kung paano nyo malalaman how to find your language level based on your test result. Kung kayo po ay may minimum na 4 lahat, eksakto 4 lahat, pasado na po yan. Pero once na, kahit na meron kayong 7, may 6, may 5, and then nasingitan po kayo ng isang 3, hindi pa rin po yan pasa. Kasi yun po ang nagiging problema ng iba. Kung 10 kayong mahina, doon nyo po palakasin. Kung 3 lang kayo dito sa reading or sa writing, yun po yung palakasin nyo, doon po kayo mag-focus. Kung matataas na po doon sa iba, sa 6, 5, 8, mga ganon, doon po kayo mag-focus sa mababa. Kasi ang kailangan lang po naman nila ay yung 4. So kung yan po ay plain na score nyo is 4, 4, 4, 4, okay na po yan, pasado na po yan. And then ito din yung karamihan tanong na natatanggap ko, Sir, paano po yan? Wala pa akong savings. Pwede po ba akong mag-apply at makuha yung family ko? Ay baka po mag-require sila ng proof of funds. So ilalagay ko din guys ngayon sa screen ito. Ang minimum amount of money you need to immigrate to Canada based on the size of your family, ito, paki-screenshot na lang po. 14,690 sa isang tao pa lang po yan. And pag dalawa po, 18,288. If more than 7 people for each additional family members, add 3,958 po. Pero, sabi ko nga po sa inyo, kung kayo ay currently employed dito, may trabaho kayo, mamaya explain ko yan sa inyo. Sa totoo lang, hindi po sila ganun kahigpit. Hindi nyo kailangang i-provide yung ganang kalaking proof of funds. Dahil sa totoo lang po, yung proof of funds or settlement funds na yan, kalimitan nilang inire-require dun sa, for example po ha, express entry kayo. Dumating kayo dito as main applicant, kasama nyo, asawa nyo, mga anak ninyo, or even dun sa mga student. Paglapag nyo dito, talagang first time pa lang kayong dumating dito sa Canada,
ngayon pa lang kayo gagawa ng buhay nyo, wala pa kayo nasisimulan, talagang i-require nila kayo dyan. Kumbaga wala pa kayong idea sa dinatnan nyo, nag-a-adjust pa kayo. Pero dahil currently employed kayo, may trabaho kayo dito, matagal na rin naman kayo dito nag-stay, may idea na kayo, hindi po sila ganun kahigpit. Gaya nga po na nakalagay dito sa settlement funds, you must prove that you have enough money to settle in Canada. You'll need to prove that you have enough funds to support yourself and any family members you may have. Even if they're not coming to Canada with you, if you're already working in Canada with a valid work permit, when you apply, you don't need to provide proof of settlement funds. Sabi ko nga po sa inyo, karamihan po doon sa mga kilala ko na currently nagtatrabaho pa rin sa farm, kagaya ko, hindi na po kami hinanapan ng proof of funds. Wala na kaming screenshot ng bank account or something. Meron po kayong pipilapan. Oo, nakalagay doon. Ako nilagyan ko lang 8,000, nilagyan ko lang. Pero totoo, may may laman naman. Nilagyan ko lang basta 8,000. Yung kasama ko nilagyan 6,000. Pero hindi na naman naghanap ng proof or screenshot or scan ng bank account. Wala na pong ganon. Gaya na sabi ko sa inyo, marami na po akong nakausap dito ng mga naka-apply na ng PR. Yung iba na PR na lagi nila sasabi na hindi sila mahigpit sa mga farmer. So alam ko ito yung inaantay ng karamihan. So hawakan nyo ng mabuti yung working permit ninyo at i-check nyo kung kayo ba'y qualified or eligible ba kayo maka-apply ng permanent resident dito sa AgriFood Pilot. Eligible industries are classified by the North American Industry Classification System, NAICS. You can see the specific industry definition by searching the industry codes below on the NICS website. Your employer need to include the industry code. Eligible industries under the pilot are meat product manufacturing, NICS 3116, greenhouse, nursery, and floriculture production including mushroom production 1114, animal production excluding aquaculture, cattle ranching and farming, hog and pig farming 1122, poultry and egg production 1123, sheep and goat farming 1124, other animal production NACS 1129, and ito pa po yung iba, eligible occupation for meat product manufacturing NAICS 3116, butchers, retail and wholesale, meat cutters and fishmongers, retail and wholesales, industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workers, agricultural service contractor and farm supervisors, specialized livestock workers and farm machinery operators, livestock and laborers, laborers in food beverage processing, agricultural service contractor and farm supervisor, specialized livestock workers and farm machinery operators, livestock laborers, harvesting laborers, agricultural service contractor and farm supervisors, specialized livestock workers and farm machinery operators, livestock laborers, harvesting laborers. So i-screenshot nyo po lahat yung nakita nyo sa screen at i-check nyo po yung inyong working permit. Makikita nyo po dyan kung anong NOC code kayo kasama at kung kayo qualified at eligible kayo maka-apply ng permanent resident dito sa AgriFood Pilot. Last but not the least, ito yung pinakangalong kung itatanong ninyo kung may limit po ba yung application. Baka mamaya nagkukumpleto na kayo tapos hindi na pala kayo makakahabol. Ang totoo po niyan, sa akin lang, magkumpleto po kayo. Hindi nyo po malalaman kasi wala naman po silang posting na 8 na lang, 10 na lang, 20 na lang yung applicant na kailangan. Wala pong ganon. Kaya kumpletuhin nyo po at ipasa ninyo. Pero nakalagay nga po dito, annual application limits. We will process a maximum limit of 2,750 application each year. We no longer use annual limits for individual occupation. Starting on January 1 of each year, we'll process application on a first come first served basis. If we reject your application because the annual limit has been reached, we'll refund your application fees. So may refund naman po, kaya wag po kayo mag-alala. And then ito nga po, nagawan ko na po yan ng video kung paano kayo makaka-apply ng do it yourself. Kayo na lang po ang mag-a-apply ng inyong permanent residency. Ito ilalagay ko ulit sa screen. But before that, panoorin nyo po muna yung sunod-sunod para may idea kayo. Panoorin nyo sa GCKey. Kasi you need to create a GCKey account. And then yun, mag-apply kayo ng permanent residence. I-gather nyo lahat yung requirements. Ito na po yung mga requirements na kailangan nyong i-provide. Ilalagay ko din sa screen. Pag nag-gather nyo na po lahat yung requirements ninyo, at naipasa nyo na, naka-apply kayo ng permanent resident, if ever naman na wala pa yung final decision, hindi pa lumalabas, let's say lumabas na yung inyong acknowledgement of receipt, biometrics, pre-arrival, eligibility pass, and waiting na lang kayo do sa final decision dahil nasa background check po kayo, na-stuck kayo dyan ng konti, and natagalan ng konti, inabot na ng expired yung inyong working permit, hindi nyo na po kailangan mag-renew ng working permit kasi you are just waiting for the final decision na lumabas yung inyong permanent residency. So all you need to
to do is apply na lang ng bridging open work permit. Ito ilalagay ko din sa screen. Panoorin nyo sana guys. Kasi ika nga magkakapatid yan, magkakasunod yan yung anong yan, yung process na yan. Kaya kailangan panoorin nyo yan para magkaroon kayo ng idea. Kung may plano po kayo mag-apply ng permanent resident nang kayo na lamang at hindi na kayo lalapit sa mga immigration consultant. So hope na nakatulong guys itong video to at sana makahabol kayo yung mga kababayan natin na nangangarap makapag-apply ng permanent resident dito sa AgriFood Pilot. Kasi ito is until May 2025 na lang po. Hindi natin alam kung magkakaroon ng mga major changes lalo na ngayon. This coming November 1, may announcement daw silang ilalabas na mga pagbabago sa application ng permanent resident. Sana naman ay hindi taasan yung requirement, hindi natin alam. Sana wag naman taasan yung CLB score ng IELTS, ng CELPIP. Sana naman yung educational requirement at job offer hindi na magbago. Baka taasan din nila, mag-require na sila ng kung ano-ano pang additional requirements. So pray lang po tayo kasi ngayon medyo maluwag-luwag pa, maganda-ganda pa at madali-dali pang asikasuhin yung requirements. Kasi yung iba nahihirapan na ngayon pa lang, what more kung dadagdagan pa nila ang additional requirements. Kaya sana bago matapos itong taon, makahabol na kayo maka-apply ng permanent resident ninyo. So kung nagustuhan mo at nakatulong sa inyo itong video to, please don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano makaabot do sa mga kababayan natin na naghahangad makapag-apply ng permanent residence nila dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.